Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila.
patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kaming mga teacher, hindi pa kami nakukonsulta, no? Katulad nung iba pang mga policies ng DepEd na sinasabi naming top-down at hindi nagmumula doon sa ano ba yung problemang dapat solusyonan, no, doon sa ating mga eskwela. Kahit anong school calendar pa, talagang darating ang bagyo, ang lindol, no? Pero sa kalagayan natin, alarming yung meron tayong 165,000 classroom na kulang. Hindi na institutionalize na yung mga online classes kasi nga hindi kayang i-accommodate ng eskwelahan, no? Pag tignan mo yung transportation table, pag nakakuha ng 60 yung estudyante, pasado na siya. Magiging 75 na yon sa mismong actual grade niya. In a way, nilulunok na lang talaga ng mga teachers natin yung pride namin, no? Na parang ang sama-sama ng loob namin na makakapasa tong batang to pero alam namin na hindi siya natuto. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Yan na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Magandang hapon po. Hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy na late po tayo ng airing sapagkat meron lamang po kaming inihatid sa inyo yung aming pong MBC Millionaires promo at congratulations sa mga bagong Millionaires. Ang atin pong programang Agri Ascenso ay balik na tayo sa Himpapawid. Magandang hapon, ako po si Henry Uri. Kasama natin ang Assistant Director ng DA Agricultural Training Institute, si Ma'am Nyet Arceo. Ma'am Nyet, magandang hapon po. Magandang hapon ka, Henry. Congratulations sa mga nanalo. Yes, yung po, isang opo. nanalo ka, Henry, galing Coronadal. Galing nga. ako doon. Kanya nga po. At binabati natin sila. Sana'y magamit nila ng buong sinop ang kanila pong napanalunan. By the way, ma'am, ngayon po pala ay Filipino Food Month ang buwan ng Abril sa bisa ng Presidential Proclamation number 469. Anong tema natin ngayon, ma'am? Itong pagdiriwang natin. Ang tema natin ngayon, ka, Henry, ay Connected by Taste, Filipino Food in the Flavors of ASEAN. So, tampok dito, ka, Henry, Apo. ang kahalagahan ng pagkaing Pilipino sa kultura, kasaysayan, at agrikultura, syempre. At kaugnay ho nito, ating ipagdiriwang din ang High Value Crop Week na nagbibigay din sa mga produktong may mataas na potensyal sa merkado at kabuhayan ng mga magsasaka. At ngayong hapon, ma'am, ang ating makakausap ay isang retired OFW. Ano ba ang kanyang line of, kanyang negosyong pang-agrikultura? Ka Henry, nasa organic farming ang ating makakasama ngayong hapon. Ang topic natin, ka Henry, ay farm to flavor kasi nagvo-value adding din siya ng herbs, spices, at meron siyang restaurant sa Butuan City. Yan. So, si Sir Olivier ng Olivier Eco Village ang makakasama natin ngayong hapon, ka Henry. Sila pala ay gumagawa rin ng iba't ibang produkto gaya ng native chicken raising, herbs and spices production. Yung suka mula sa saging, ma'am, ha? Banana ice cream, naku, sarap nito. At iba pang value-adding opportunity sa permaculture. Yan po yung ating babalikan mamaya. Samantala, tunghayan muna natin ang mga balita sa DA at ATI. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Ihatid siya ni Ma'am Nyet. Ma'am Nyet, go ahead po. Maraming salamat, ka Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute.
Sa kabila po ng tuloy-tuloy na tensyon sa Middle East, tiniyak ng Department of Agriculture na mananatiling sapat ang supply ng fertilizer sa bansa. Nitong Martes, bumisita sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Senator Francis Kiko Pangilinan sa isang fertilizer facility upang inspeksyonin ang mga alternatibong solusyon tulad ng biofertilizers. Ayon sa kalihim, presyo, hindi supply ang pangunahing hamon sa kasalukuyan. Kaya isinusulong ang paggamit ng mas abot-kayang inputs upang mabawasan ang gastos sa produksyon. Layunin din itong maiwasan ang posibleng epekto sa food security at mapanatiling matatag ang supply ng pagkain sa bansa. Samantala, mahigit 15,000 sako ng corn seeds na nagkakahalaga ng halos 80 milyong piso ang kasalukuyang ipinamamahagi ng DA sa Cagayan Valley sa ating mga magsasaka sa rehiyon na apektado ng moisture stress. Ito ay sa Cagayan Valley. Layunin nitong matulungan ang mga magsasaka na makapagsimula muli sa pagtatanim ngayong Abril matapos maapektuhan ang mahigit 44,000 hektarya ng taniman ng mais sa rehiyon. Para sa iba pang update sa tanunsyo mula sa Kagawaran ng Pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At mula naman sa amin sa Agricultural Training Institute, mga ka-agri, bukas pa po ang aplikasyon para sa retooling course on rice production technologies ng ATI Caraga na gaganapin mula April 13 hanggang 17 sa aming training center sa Butuan City. Ito ay para sa mga magsasaka, sa ating mga agriculture extension workers at mga agricultural engineers. Kaya mag-register na kayo at bisitahin lang ang kanilang Facebook page para sa kabuuang detalye. Samantala, kung ikaw naman po ay kabataan na nais matuto at magkaroon ng oportunidad sa larangan ng paghahayupan, sali na kayo sa Youth for AI Training ng ATI Region 2. Ang sinumang mapipili ay sasabak sa 20-day training sa basic artificial insemination at pregnancy diagnosis para sa ating large ruminants. Kung ikaw ay interesado, bisitahin lang ang Facebook page ng ATI Region 2 para sa iba pang detalye. Hanggang April 30 na lang po ito, kaya mag-apply na kayo. Abangan ang iba pang mga announcements mula sa ATI. I-follow kami sa Facebook, sa X, Instagram at TikTok sa @ATI Interactive at bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yan lamang po. Salamat! Ayan, nako. Bago kami mag-commercial break ni Ma'am Nyet, nakalimutan ko yung aming palang topic last Saturday tungkol naman, Ma'am, sa value adding sa integrated diversified organic farming. Nakasama natin si Ma'am Precious Hamorabon, may-ari ng Vir Hills Farm at Jacob Food Products mula sa Barangay Ablan sa Burgos, Ilocos Norte, kung saan, Ma'am, natalakay natin yung kanilang integrated farming approach, yung pag-usbong ng value adding at yung pag-i-innovate nila ng mga produkto. Pero ang importante roon, kayo din po sa ATI at sa DA, you also supported itong kanilang negosyo, Ma'am Nyet, ano po, lalo na doon sa partnership at institutional support na tinatawag. Henry, dahil nagbibigay po tayo ng dagdag kaalaman sa kanila, lalo na dun sa value adding, no, dun sa kanilang mga produkto. Ayan, kasi bukod sa ATI at sa DA, ito yung TESDA at saka DTI, siyempre, kanila rin po naman yung kaakibat, meron silang knowledge sharing at extension work na pinag-uugnayan. So congratulations doon sa ating last Saturday episodes at patuloy pa rin po ang kanila namang pag-unlad ng kanilang negosyo. Yung mga ano tawag yun? Yung kila Ma'am Precious Hamorabon sa Vir Hill Farms. Nakarating ka na ba dito, Ma'am, sa Vir Hill Farms?
Hindi pa ka, Henry. Ito ay sa Ilocos Norte, no, sa Burgos. Ayan. So kung maalala po ninyo, ipinakita ho doon sa kwento ni Ma'am Precious sa Morabon na sa pamamagitan po ng value adding at tamang diskarte, kahit maliit na farm, Ma'am Nyet, ayan, ay magiging matagumpay, kumikita at nakatutulong sa pamilya at komunidad, lalo na po sa pakikipagtulungan po ng DA at saka po ng ATI. So that was our last Saturday episode. 3:31. Saglit lang. Magko-commercial tayo. Then tayo po'y tutungo na sa ating panauhin. Stand by. Ang oras